we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Dalawang riders na lumiko sa National Highway ng Bantay, Ilocos Sur, nasalpok ng pampasaherong bus. Insidente sa pool sa CCTV. Drug racing ng ilang kalalakihan sa bypass road ng Urdaneta City, nakuhanan ng video. Ilang bangus growers sa Western Pangasinan nagsagawa ng forced harvest dahil sa banta ng fish kill. Presyo ng bangus bumaba. Chocolate or At happiness? King of Talk, Boy Abunda, ibinahagi ang kanyang mga karanasan at natutunan sa buhay sa Mindanao leg ng GMA Masterclass, The Conversation Series. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang arab na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patuloy ang babala ng otoridad sa mga motorista iti matapos na sumalpok sa pampaserong bus ang dalawang rider na lumiko sa National Highway ng Bantay, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. CCTV footage ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur, alas 4 ng madaling araw. Kita ang paglihis sa linya ng isang pampaserong bus na umabot sa outer lane. Sa likuran nito, kita ang dalawang motorsiklong bumagsak sa gitna ng kalsada. Kita rin ang pagtayo ng mga sakay na motorsiklo. Ayon sa pulisya, pakaliwa sana sa Barangay Road ang dalawang motorsiklo nang masalpok ng bus. Naka-flasher naman daw ang mga ito. Sugatan ng dalawang driver, kabilang ang isang babae at isa niyang angkas, ngunit ligtas na ang lagay. Hindi naman po siga basta-basta na magbre-break yung bus kasi malaki, saka medyo siguro may kabilisan kaya bigla nilang nasagi yung mga nakamotor. Accident-prone area ang lugar na madalas respondihan ng DRRMC, kaya panawagan nila sa lahat ng motorista. Saka yun, i-advise namin na hindi po dapat na nakainom nagdadrive. Kung puyat man sila, kung stress man sila, mas mabuti magpahinga muna bago sila magbiyahe. Nasa ospital pa ang mga nasugatan, kaya wala pang pag-uusap ang magkabilang panig na sangkot sa aksidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Nakuha na naman ng video ang drag racing ng ilang kalalakihan sa bypass road ng Urdaneta City. Narito ang report. Kita sa cellphone video na kuha ng concerned citizen ang bilis ng patakbo ng ilang rider sa bypass road na sakop ng Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan. Ang mga nakuhanan sa video, nagsasagawa pala ng drag racing. Sa problema po sila. Yan na isang ina-actionan po namin, nakapokus po kami dyan sa problema dyan sa bypass regarding of that drag race ng mga motorcycle. Delikado po kasi may mga na-aksidente na po. Opo, kailangan po sila. Pagsabihan po sila na wag na silang mag-drag racing po sila dyan. Dahil po, marami pong nadidisgrasya dyan. Sunod-sunod na reklamo na raw ang natatanggap ng Barangay Council ukol sa drag racing. Sa pag-iikot ng mga opisyal ng barangay, sinita ang ilang sangkot sa drag racing na agad dinala sa pulisya. Nabigyan sila ng warning. May pustahan pa raw sa karera ng motorsiklo. Especially po kasi puro dayuhan po, hindi lang po origin natin dito sa Urdaneta, sabi in other, just like may Bulacan pa po, may Tayog, Mangaldan, kung ano na po dito ginagawa ng drag racing. Ang babala na lang po, wag nilang ituloy. Hinigpitan pang pagbabantay ng mga otoridad sa bypass road. Magtatayo rin ng barangay outpost sa lugar para maiwasan ang mga ganitong insidente. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Matapos isailalim sa rehabilitasyon sa loob ng ilang buwan, muling binuksan ang bangus deboning section sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, beneficial para sa kalusugan ng mga bangus deboner na operational na ang bangus deboning section dito sa Dagupan City. Dati tagaktak ang pawis ng mga bangus deboner sa fish section ng Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ngayon, looking fresh at komportable na sila sa pagdidebone sa loob ng bagong gawang bangus deboning section. Sakto raw sa mainit na panahon ang muling pagbubukas ng deboning section. Air-conditioned kasi ang pasilidad. Malamig. Komportable kami dito. Painit kasi sa labas kasi. Bukod sa aircon, bago rin daw ang iba pang equipment na gamit ng mga deboner. Mas maganda ngayon kasi kahit papano yung amenities sa loob, yung clean water, at the same time, aircon siya. Isinailalim sa rehabilitasyon ng bangus deboning section noong nakaraang taon. Hindi na pinapayagan ngayon ang mahigit 20 deboner na magdebone ng bangus sa fish section ng pamilihan. Mahalaga kasing mamonitor ang mga ito upang matiyak na maayos ang pagdebone sa mga ibinibentang bangus doon. Chris, bagamat bagong gawa yung bangus deboning section ay walang additional fee o charges na ipinataw sa mga bangus deboner. Same amount pa rin yung sinisingil sa mga bangus deboner ayon yan sa management ng Malimgas Public Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sa gitna naman ng mainit na panahon, sumiklab ang grass fire sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Sumiklab ang grass fire sa isang bakanteng lote sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon kay Fire Officer Juan Ralph Jan Dumondon ng Calasiao Fire Station, tinatayang nasa 1,000 square meters na bahagi ng lote ang naapektuhan ng sunog na tumagal ng mahigit 2 oras. Wala namang nasaktan at nadamay na establishmento sa insidente. Sa paunang investigasyon ng BFP, posibleng may nagsunog ng basura sa lugar. Paalala ng otoridad, iwasan ang pagsusunog ng basura, lalo na ngayong mainit ang panahon para makaiwas sa insidente ng sunog. Sumiklab din ang sunog sa bulubunduking bahagi ng Purok 6, Barangay Boni South, Aritao, Nueva Vizcaya. Tumagal ng mahigit 3 oras ang sunog na umabot malapit sa mga kabahayan. Aminado ang BFP na pahirapan ang pag-apula dahil hindi makadaan ang fire truck sa lugar. Lalo pag grass fire po, hindi naman po gaya ng patag na madali lang po siyang ma-access. Accessibility din po kasi yan lalo na po yung mga ibang places po na nabutan ng grass fire. Hindi wala pong daan papunta doon. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog habang pinaalalahanan ng mga residente na iwasang magsiga o magsunog ng basura sa paligid. Madalas ang insidente ng forest at grass fire ngayong mainit ang panahon. Russell Simorio, One North Central Luzon. Natagpo ang patay sa bukid ang 75 anyos na lalaki sa San Vicente, Ilocos Sur. May detalye si Ivy Hernando. Nakahiga at wala ng buhay nang matagpuan sa gilid ng bukid sa Barangay Pudok, San Vicente, Ilocos Sur ang 75 anyos na si Guillermo Rebula nang makita ng ilang residente sa lugar. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na raw sana si Rebula pasado 1:00 ng hapon kahapon. Hindi nga ta mari nanati pudo ibara ti tempo in parking na jay bisikleta na itugaw na siguro ng DJ nga nagyan ti tuping. Sa investigasyon ng PNP, heat stroke ang nangyari kay Rebula base sa pagsusuri ng tuminging doktor. Ti possibility nga kuana kay baka na heat stroke da dati kapudo ti tempo. Tawan ti makitang foul play wenno nyaman na donor na wenno ka jay bagina. Kung na nakakastorage mana siguro di heat stroke na talaga ti kuana da jenta.
Jabara na di kalman. Sa record ng Pag-asa sa Sinait, Ilocos Sur, umaabot sa 35 degrees Celsius ang heat index o damang init. Kaya nagbabala ang Department of Health sa heat stroke at heat exhaustion. Sa ganitong kondisyon, hindi raw kayang palamigin ng katawan ang sarili, kaya't nauuwi sa mataas na temperatura ng katawan na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Maaari makaranas ng pagkawala ng malay, pagkahilo at atake sa puso. Payo ng DOH, iwasang lumabas lalo sa mga oras na matindi ang sikat ng araw, uminom ng maraming tubig at magsuot ng maluluwang o preskong damit. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Kapayapaan at pagpapatawad ang naging sentro ng selebrasyon ng Eid al-Fitr. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. Ipinagdiwang ng mga Muslim sa buong mundo ang pagtatapos ng Ramadan o selebrasyon ng Eid al-Fitr. Pagtupad ito sa isang importante at malaking obligasyon sa mga mananampalataya ng Islam. Sa isang moske sa Kalasyaw, Pangasinan, inumpisahan sa panalangin at pananampalataya ang Eid al-Fitr. Nakibahagi rito ang mga kapatid na Muslim sa probinsya. Masaya raw sila sa hudyat ng pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno o fasting. Lahat ng mga propeta, inuutos sa kanila ang pag-fasting. Kaya namin ito sinusunod kasi ang Islam, ang ibig sabihin ay Islam, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng Diyos. Paghingi ng kapatawaran, pagpapatawad at kapayapaan, ito raw ang kabilang sa hiling nila ngayong Eid al-Fitr. Dadasal namin lahat ng payapa at lahat ng religion namin sana maayos at magandang kalagayan natin lahat. Hindi tayo Muslim or hindi tayo Kristiyano, lahat tayo magkaisa tayo. Paghingi ng kapatawaran sa isa't isa, palagi naming dinadasal ang mga Muslim, lalong-lalo yung mga Muslim, na kung saan nakikita namin sa mga iba't ibang lugar, sila ay kawawa, maalis sila sa pagkahirap. Ang mga biniyayaan naman na mamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Pagkatapos ng 2 buwan, ipagdiriwang naman ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 2 weather systems ang makakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang frontal system na dala ang makakapal na ulap at nabubuo sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Zambales at Isabela. Sa iba pang bahagi ng bansa, posibleng magkaroon ng localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Nagsagawa ng forced harvest ang ilang bangus growers sa Western Pangasinan dahil sa banta ng fish kill. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Sa 3rd week pa ng Abril, nakaschedule ang pag-harvest sa mga alagang bangus ni Mang Hari sa Anda, Pangasinan. Pero nagsagawa na sila ng forced harvest para maiwasan ang banta ng fish kill. Nangangamba sila na malugi sakaling biglang umulan sa kasagsagan ng napakainit na panahon. Mas delikado kumbaga kasi halos nung nakaraang mga taon, ang fish kill kasi nangyayari pag mga ganitong mainit. Inuunahan kasi dahil nga sa mga nangyari nung nakaraang panahon. Ilan pang bangus growers sa Western Pangasinan ang kasabayan ni Mang Hari na nag-forced harvest ng alagang bangus. Bumabagsak kasi ang dissolved oxygen sa tubig kapag biglang umulan sa gitna ng napakainit na panahon. Forced harvest ang pinakamainam na paraan na gagawin ng bangus grower para hindi malugi. Ang isang major reason ay yung init ng araw. Maraming palaisdaan ang sobrang babaw. Yung init ng araw ay hindi na kaya tiisin ng isda. Sa monitoring ng Magsaysay Fish Market Inspector, simula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga, 3 malalaking truck na naglalaman ng bangus ang ibinagsak sa fish market. Mas marami ito kumpara sa nakalipas na mga araw. Nakabantay sila sa lahat ng ipinapasok na bangus sa fish market. Hinahanapan po namin sila ng auxiliary tsaka yung minuta na bilang ng bangus na dala nila, banyera.
So yun po, mahigpit na binabantayan o minomonitor po namin araw-araw. Dahil sa maraming supply ng bangus sa fish market, gumalaw ang presyuhan sa ngayon. Bumaba ang per kilo ng bangus sa 20 hanggang 30 pesos. Sa ngayon, nasa 130 hanggang 150 pesos ang per kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market, depende sa size. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Magbibigay ng 100,000 pesos na pabuya ang LGU ng Bigan City at Ilocos Sur para sa ikadarakip ng mga sospek sa pagpaslang sa isang insurance agent. May follow-up report si Ivy Hernando. Sa mismong Facebook page ng Vigan City Police Station, nakapost ang pagbibigay ng pabuya na 100,000 pesos mula sa city government at provincial government sa sinumang makapagtuturo at makapagbibigay ng anumang impormasyon sa mga sospek na pumaslang sa 28 anyos na si Marion Tugade noong Lunes ng hapon, April 8, na siya ring mismong kaarawan ng biktima. So nag-create po tayo ng team para tumutok dun sa investigation and yung pagkandak po ng information dun sa identity ng mga suspect. Nauna nang kumalat sa social media ang larawang ito ng mga suspect mula sa kuha ng CCTV. Ayon sa pulisya, parehong naka-half-face helmet ang magkaangkas na mga suspect. Meron po kaming mga documents or mga other information na nakukuha natin during the course of our investigation. Dating SK chairman sa Kawayan ng biktima na anak ng dating alkalde ng Kawayan, Ilocos Sur. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Ang PNP muling nagdagdag ng puwersa mula sa Police Mobile Force Company. Dagdag mula sa higit 100 kapulisan sa lungsod. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sa anti-illegal drugs operation naman ng PNP sa Urdaneta City, Pangasinan, abot sa 200 grams ng hinihinalang shabu ang kumpiskado ng otoridad. Ito matapos matimbog ang 42 anyos na revenue collection clerk sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Anonas. Nakasili daw sa ang 4 na sachet na naglalaman ng iligal na droga sa isang sunglass case. Nagkakahalaga raw ang mga nakumpiska ng mahigit sa 1.3 million pesos. Matagal daw pinlano ng PIDEA at ng Regional, Provincial at City Drug Enforcement Unit ng PNP ang pagtugis sa itinuturong drug personality. Naharap ang sospek sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang piyansa. Samantala, King of Talk, Boy Abunda, ibinahagi ang kanyang mga karanasan at natutunan sa buhay sa ilang estudyante sa Davao City at General Santos City. Sundan sa report. Chocolate or happiness? Nasa edad naman lahat dito, no? We made it chocolates, happiness and chocolates because I do an afternoon show. Buena Manong Fast Talk ang isinagawa kasama ang undisputed King of Talk at media icon na si Boy Abunda sa Mindanao leg na award-winning GMA Masterclass The Conversation Series na ginanap sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Hitik sa kwento ng buhay, hindi makakalimutang karanasan, pakikibaka, pagbangon, aral at inspirasyon ang kanyang ibinahagi sa mga lumahok. Hindi lahat ng laban kung anong ibinibigay sa iyo, yun ang ibabalik mo. Laban is about winning. Laban is about tactics. Sun Tzu would say in different words that the best way to win a war is to win it and not fight it. May babala naman si Tito Boy sa hindi mapipigilang pag-usbong ng social media. It was the chaos with the confusion, with the overwhelming availability of anything in social media. You forget the core. Tunay naman itong nanood sa mga estudyante. One thing that struck my mind talaga that Tito Boy told me is to always go back to your core. Now, whenever you tell a story, whenever you answer a question, you tell your own story. Ipinunto naman ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, ang kahalagahan ng pagkikipag-usap lalo na sa mental health awareness.
not only raised awareness about mental health, but also fostered a culture of empathy, compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Nagpasalamat naman ang partner school na Holy Cross of Davao College. We acknowledge the GMA Network, the GMA Regional TV, the Synergy team, and the Holy Cross of Davao College for working together towards the development of future leaders through dialogue and discourse. Naging makabuluhan din para sa higit 1,000 estudyante at mga guro sa STI College sa General Santos City ang kanilang pagdalo sa GMA Masterclass, The Conversation Series, kung saan tampok din ang King of Talk na si Boy Abunda. Sabihin mo sa sarili mo, Marika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Ano ba ang problema? Saan ba ako nagkukulang? Change that mindset. It is impossible until you make it real. Nagpasalamat naman ang STI College at mga partisipante sa naturang aktibidad. May mga times din po talaga na bumababa yung self-confidence namin. And dahil po doon sa sinasabi niya, may mga matutunan kami. We have the incredible opportunity to embark on a transformative journey with him through the esteemed GMA Masterclass, The Conversation Series. Great appreciation to the GMA family for choosing STI Gensan to be the host of this league in Soc-Sargent. Gil Relator, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagdami ng mga botante sa Bangaldan, Pangasinan dahil daw sa mga nagtatransfer mula sa ibang barangay at bayan. Sudan sa report. Matagal na raw na nakatira sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan ang 60 taong gulang na si Francisco. Pero sa Barangay Bantayan kung saan siya ipinanganak pa raw siya bumoboto. Kaya nagdesisyon siyang magtungo na sa COMELEC para magpa-change of residency. Since na nandun na rin ako nakatira sa permanente sa Banawang at medyo may edad-edad na ako para papano mas malapit at makasama ako sa mga seniors kasi. Ayon na rin sa COMELEC Mangaldan, kabilang sa nagpaparami sa bilang ng new voters ang mga lumilipat ng address o yung mga galing sa ibang bayan. Change of residence, nakapangasawa sila rito. Pero mahigpit daw ang pagtutok dito ng tanggapan upang maiwasan ang estratehiya rin ng ilang politiko na paghakot ng botante. Dapat may maipakitang requirements ang mga nais mag-change residency. Kung mayroon silang ID na address doon sa barangay na yun ang number 1 sa mga requirements na hinihingi namin para talagang, taga dito na to. Kasi mayroon na siyang identification from the barangay. Karamihan naman daw, valid ang mga rason ng mga botante sa paglipat ng address para doon na bumoto. Nakapaskil ang listahan ng mga botanteng nag-change residency sa labas ng tanggapan. Dadaan din ito sa hearing ng COMELEC and Bank bago pa maaprubahan. Sa Pangasinan, meron ng 60,000 na mga newly registered voters. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. 5 barangay na ang nabigyan ng libreng supply ng tubig sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte sa water rationing ng Bureau of Fire Protection. Ito ay dahil sa nararanasang kaunting supply ng tubig sa ilang barangay bunsod ng El Nino. Maraming dipel daw ang natuyo dahil sa matinding init. Unang narasyonan ang mga barangay ng Mariquet, Talugtog at Bubuos. May ilang paaralan na rin ang nabigyan ng supply ng tubig gaya ng Talugtog National High School at Solsona National High School. Nilinaw naman ng BFP na hindi pwedeng inumin ang inirarasyong tubig. Pwede lang itong gamitin sa paliligo, pagdalaba, paglilinis ng bahay at pandilig. Ang pagrarasyon po ng tubig po ay upon the request po yung yung mga barangay. Samantala, Ilocos Norte Agricultural College target maging top producer ng coconut seedlings sa lalawigan. May detalye si Gab De Luna.
Bayanihan ng mga estudyante ngayon ng Ilocos Norte Agricultural College sa Pasukin sa pagpapalaganap ng coconut seedlings. Dahil dito, posible raw na maging top producer ng coconut seedlings ng lalawigan ang nasabing paaralan. Nasa 55 hectares daw ang target area na gagamitin para sa pagpapatubo ng coconut seedlings sa tulong ng Philippine Coconut Authority. At mismong mga mag-aaral ang nagpapalago sa mga ito. Malaking tulong naman ito para sa mga mag-aaral dahil 10% ng kada pagbebentahan ng seedling ay mapupunta sa kanila. Sa ngayon, mahigit 50,000 seedlings na ang napapalago mula sa 250,000 na target na seedlings at plano itong ibenta sa mga kalapit na bayan at lalawigan. Pero so far, nung pumunta sila, inassess ng mga taga-PCA, mayroon daw 75 up, mga 80% ang nag-survive. Kaya tuwang-tuwa yung PCA administrator. Bahagi rin ito ng programang Earning While Learning ng paaralan, kung saan nabibigyan ng pagkakataong kumita ang mga estudyante habang nag-aaral. Ang INAC ay kilalang accredited agricultural learning site sa bayan. Kasi ang main purpose naman talaga namin rito ay ma-educate yung mga bata yung kahalagan ng pagtatanim at saka yung pag-aalaga, lalo na sa coconut nga natin. Aabot sa 14.93 million metric tons ang coconut production sa Pilipinas kada taon, bilang second largest producer sa buong mundo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nagpatupad na rin ng blended learning sa mga pampublikong paaralan sa Tuguegarao City sa Cagayan dahil sa matinding init ng panahon. Kabilang dito ang mga learners sa kindergarten hanggang senior high school. Magtatagalang blended learning hanggang May 6, 2024. Samantala, ang pagpapatupad ng blended learning sa mga pribadong paaralan ay nasa pagpapasya na ng school administrator. Christian Bautista at Isabel Ortega may special participation sa Miss San Carlos City 2024 Grand Coronation Night sa April 12. At iba pang Kapuso stars makikisaya rin sa Mango Bamboo Festival. Naritong report. It's gonna be a fun summer sa Pangasinan dahil ang ating mga Kapuso artist makikisaya sa serye ng Kapuso Fiesta. Get ready San Carlos City dahil sa Mango Bamboo Festival 2024. Haharanahin tayo ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista with special participation of our Kapuso sweetheart Isabel Ortega sa Miss San Carlos City 2024 Grand Coronation Night. Sa April 12 Friday, 8 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium. At sa April 15, it's gonna be a one hot and fiery summer dahil ang mga cast ng Shining Inheritance na sina Kapuso stars Kailin Alcantara, Kate Valdez, Michael Sager at Roxy Smith at Lilette Matias, attorney at law leading man, Jason Abalos at A.A. Guzman. Ang Makiki-Tropical Summer sa Mango Bamboo Festival 2024, hosted by Kapuso comedian Pipita Curtis. Abangan sila sa April 15, 6 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium. Sisimulan naman ang Pistay Diet Celebration sa isang flavorful culinary experience kasama si Chef J. Arroyol ng Farm to Table sa Poncia, the Pangasinan Culinary Challenge. Sa Sabado na yan, April 13, 7 a.m. sa Provincial Training and Development Center 2, Lingayen, Pangasinan. See you there mga Kapuso! Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.